At pag lahat ay sama-sama pong panalangin, mga minamahal ko. Praise the Lord. O budikilan mo pagpala namin Diyos, manaming banal, lubos po aming pagpupuri sa iyo. Lubos po aming pagpapasalamat sa iyo, mahal po sa lahat-lahat ng mga kabutihan mo, Diyos, sa aming mga buhay. O Diyos, sa unang panalangin po ng aming minamahal at ginagalang Evangelista Willie Estrada Almeida and Prophet and Loving God. Patawarin mo po, mahal na Panginoon, ang bawat isa sa amin, O Diyos. Ikaw po maglangis sa iba na salita. Ikaw magbukas ng pag-unawa, mahal na Panginoon ng bawat isa. Magyabang lingkod, tulungan mo po kung may pangarap ka mga salita mo. Puno po ng pag-iibig at kapangyarihan. Salam po kumaasa, nagtiwala sa makapangyarihang pangalan mo, Diyos. Sa aming sinasulat mo na hadlangan ng mga gawa ng kaaway. Lumay sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po rin ating dakilang Diyos, na mahal dahil praise, worship, glory and honor, thanksgiving belongs only to loving God, and there is Lord Jesus Christ, who is worthy of all our praise. Wala pong ibang karapat dapat purihin, pasalamatan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isa pong masigla na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos, minamahal, at akin po'y nagbibigay ng dobling paggalang po. I give double honor to our dearly beloved parents in the Lord, as we always cherish and kept minamahal the blessed, anointed preachings, teachings of our dearly beloved normal evangelist, Wildy Estrada Almeida, and our dearly beloved normal assistant pastor, Alina C. Almeida, ating beloved Mama Dear. Praise the Lord. And I give my love and respect, mga minamahal, sa kanila pong minamahal ng mga anak, to all the beloved Almeida children and their respective families. At sa lahat po ng mga katuwang sa iglesia, mga beloved preachers, beloved co-preachers, mga minamahal, at beloved workers, beloved choir, sa lahat po ng mga beloved musician, mga minamahal, at sa inyo mga kapatid ko po dito po sa dako ng San Fernando, Cebu, beloved brethren po natin dito sa Cebu, mga minamahal, at sa lahat po ng mga nanonood throughout the Philippines and throughout the world, mga minamahal, magandang hapon po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong minamahal. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos, mga minamahal, at tayo po idadako sa pakikinig ng salita natin pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal natin po itong pamagatan na the cross o ang krus, mga minamahal, no? Actually, mga minamahal ko, ang krus na sinasabi ng Bible ay kahoy na kung saan doon po ipinapako yung mga pinaparusahan, no? Ang krus po ng Biblia, mga minamahal, is a type of execution, death penalty. Yun po ang krus, mga minamahal. Kung sa ating panahon ngayon, nung uso pa po yung death penalty, ay yun po yung silya electrica o kaya yung lethal injection, no? So yung lethal injection at saka silya electrica o electric chair, death penalty, yan po yung katumbas ng cross. Kung sa ibang bansa pa yung hanging, binibitay po, minamahal, no? Death penalty. So yun po yung katumbas ng cross. So kung iisipin niyo po, mga minamahal, ang ibig sabihin ng cross, it means death, kamatayan. Kaya po sa atin ng mga Kristiyano, minamahal, ipinapangaral po natin ito sapagkat sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal, doon po tinubos ng mahal na Panginoon ang ating mga kasalanan. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Niisip ko nga po, minamahal, bakit hindi na lang po sa ating panahon ngayon na silya electrica, parang ganon. Usually, pag silya electrica, minamahal, electric chair o kaya lethal injection, kukunti lang yung nakakaalam. Hindi katulad ng unang panahon ng Roman Empire, minamahal, pag ipinako ka sa krus, maraming nakaka-witness. So isipin niyo po yan na maraming nakasaksi ng death execution ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kumbaga, grabing shame, grabing pagpapahiya ang ipako ka sa krus. Dahil napakaraming saksi. So ganun po mga minamahal talagang ibinaba ng ating mahal na Panginoon ang kanyang sarili
Dahil hindi siya dapat ang ipako sa krus. Parang narinig ko yung patutuan na ating kapatiran na kulong. Wala naman palang kasalanan. Ganun na ganun ang mahal na Panginoon, ipinako sa krus, mga minamahal. Hindi niya kasalanan. Kasalanan mo, kasalanan ko, ang dahilan bakit po siya ipinako sa krus, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. So sa krus, mga minamahal, maramdaman po natin, maalala po natin yung kahirapan, yung kalungkutan na sinapit ng ating mahal na Panginoon, kahihiyan. So the preaching of the cross, it means shame ng nangyari sa mahal na Panginoon, death penalty, mga minamahal, sorrow, yung kalungkutan nandun lahat. Pero dahil inalay niya ang kanyang buhay, banal, maging ang kanyang dugo ay banal, sa pag-agas naman ng dugo ng ating mahal na Panginoon, sa pagpaagas ng kanyang dugo, napatawad po ang ating mga kasalanan. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas na palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng 1 Corinthians chapter 1 verse 18, mga minamahal, basahin po natin, unang Korinto 1:18. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kapitulo 1, talatay 18. Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nga papahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nga liligtas. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga Panginoon po mag-bless sa kanya po mga salita. Everybody say, praise the Lord. Ang sabi po rito, mga minamahal, unang Korinto 1:18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Ang pangangaral daw po ng patungkol sa krus, patungkol sa kamatayan ng ating mahal na Panginoon, ang pangangaral patungkol sa kamatayan ng ating mahal na Panginoon ay kamangmangan sa mga nangapapahamak. So isipin niyo po, pag ipinangaral ang kamatayan ng ating mahal na Panginoon sa krus, sa mga hindi naniniwala, sa mga hindi paligtas, sa mga nangapahamak, ito daw po ay kamangmangan. These are foolishness. Sa Cebuano pa, minamahal, walay kaalam o binuang, mga minamahal. Amen? Amen? Sa mga napahamak. Kaya they don't care. Hindi sila interesado. Pero sa atin, mga minamahal, na binago ng mahal na Panginoon, sa atin na pinagaling ng ating mahal na Panginoon, sa atin na dilutas ang ating mga suliranin, sa atin na pinatawad ang ating mga kasalanan, sa atin na mga prayers ay tinugon mula nang tayo maglingkod sa Diyos. Ang pangangaral sa kamatayan ng ating mahal na Panginoon sa krus ay kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya hindi po tayo nagsa-sign of the cross. Amen po ba? Amen po ba? Kasi yung cross, it means death penalty. Yung po ang death sentence po yun. No? Kaya ang cross, mga minamahal, hindi tayo nagsa-sign of the cross kasi yun ang naging daan na naghirap ang mahal na Panginoon. Pero yung kanyang pagpapaagas ng dugo, doon naman tayo naligtas. Amen. Amen po ba? Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, ang ating po doon, nagkaroon tayo ng kalayaan and that's the power of God. Tayo pinalaya mula sa kasalanan. Yan po ay kapangyarihan ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hindi natin kayang baguhin ang ating sarili, pero dahil sa ginawang pagpapatawad ng mahal na Panginoon, ginawang sakripisyo ng mahal na Panginoon, ito po'y kapangyarihan. Ang buhay natin ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Everybody say, praise the Lord. Diyan po sa taas, makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Amen. Everybody say, praise the Lord. So, ibig sabihin, mga minamahal, yung cross, ginamit lang ng mahal na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Ginamit lang. Naging instrumento, dahil doon nga po ang death penalty nung time na yon. Doon ipapahiya yung mga nagkasala. Hindi po nagkasala ang mahal na Panginoon. Hindi siya dapat patawan ng death penalty. So, ginamit niya lang po yung cross. Kaya hindi po tayo nagsa-sign of the cross dahil ginamit niya lang po yun. Amen po ba? Tsaka wala doon ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan nasa dugo
ng ating pinakamamahal na Panginoon na sa kanyang buhay na inalay para sa ating kasalanan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po magsabi ng praise the Lord. So, sa mga naligtas, mga minamahal, binigyan tayo ng Diyos ng wisdom. This is wisdom. Amen. Ito po ay karunungan, mga minamahal. Ano pong sabi ng Biblia? Sa 1 Corinthians chapter 1, verse 21. Dito po sa aklat, unang Korinto, Kapitulo 1, talatay 21. Sapat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakikilala sa libutan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan, ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga panampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Everybody say, praise the Lord. For after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. Sa Tagalog po, kahit sa screen, unang Korinto 1:21, minamahal, sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos, ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Amen? Amen? So meron tayong tinatawag dito na two kinds of wisdom. Dalawang klase ng karunungan. Duha nga klase nga kaalam. Amen? Amen? Ano po ito? Kaalam sa Diyos, wisdom from God, at worldly wisdom. Karunungan ng sanlibutan. Nandyan tayo dati, hindi natin ito maintindihan. Amen. Amen. Pero may nag-invite sa atin. Marami tayong problema, marami tayong sakit. Gusto nating magkaroon ng katugunan sa panalangin, gusto nating gumaling. Nung tayo naimbitahan, nung tayo dumalo, narinig niyo yung patuto ng ating kapatid kanina, Sister Wilma, minamahal. Tama po ba? Hindi pa siya nababautismuhan. Dumalo pa lang siya. Tumanggap pa lang sa mahal na Panginoon. Yung karamdaman niya, pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Yun po ay kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Kaya tayo na taga Jesus Miracle Crusade, magalap po tayo. Bakit? Dahil yung kapangyarihan ng mahal na Panginoon na kumikilos dito, hindi lamang po pang sinaunang panahon pa, kundi hanggang sa panahon natin, kumikilos ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Mapalapakan po ba natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal? Lahat magsabi ng praise the Lord. And because of this power, or because of this God's power, it opens our mind. Dahil po sa kapangyarihan ito ng Diyos, nabuksan yung isip natin. Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Pag-attend uli ng ating kapatid, gumaling na siya. Sabi nung nag-share sa kanya, magpabautismo ka para maligtas ka. Hindi na siya nagdalawang isip. Nagpabautismo siya kaagad. Bakit? Dama niya na po na pinagaling na siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Di ba't napakaganda? Amen po ba? Sa paglilingkod sa Diyos, siya lang mag-isa. Hindi pa save yung kanyang pamilya eh. Hindi pa save yung beloved husband niya. Hindi pa save yung kanyang mga anak. So dalo siya kasi naramdaman niya yung kagalingan. Nung palagi na siya dumadalo, hindi pa niya kasama yung pamilya niya, sabi ng kanyang pamilya, naunsa ka naman, nabuang naman ka. Tingnan niyo po. Ano na nangyari sa iyo? Nabaliw ka na. Naging mangmang ka na. Amen po ba? Amen po ba? Yun ang sabi sa kanya. Kasi hindi nila naintindihan. Pero yung kapatid natin, naintindihan niya. Amen po ba? Amen po ba? Naintindihan niya. Kaya sabi niya, wala akong magpatuo. Hindi ako naniwala sa kanila dahil nadama ko na pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang gamot. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Pag pinagaling ka ng mahal na Panginoon, himala, walang gamot, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hahaba pa ang buhay mo. Amen po ba? Amen po ba? So, ibig sabihin, patuloy ka lang maglingkod sa Diyos. Nagpatuloy siya maglingkod sa mahal na Panginoon. Yung kanyang beloved husband na binabangungot, yung urom, palaging binabangungot, mga minamahal,
Di pa ako nakakita noon, pero sabi niya, halos mag 10 times a night. Imagine, 10 beses daw sa isang gabi. Hindi ka na makatulog noon. Amen? Inuurom siya. Pero nung nabautismo yung kanyang beloved husband, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pati yung bisyo, inalis ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po yun, mga minamahal? That is wisdom of God and that is the power of God. Yun po ay karunungan ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos. Amen! Hindi baling sabihin kanila na they are full, dahil naglingkod ka sa Diyos. Di baling sabihan kanila, minamal, na nabaliw ka na, nabuang ka na, dahil naglingkod ka sa mahal na Panginoon. Alam naman natin na iba talaga yung wisdom ng Diyos. Iba din yung wisdom ng sanlibutan. Amen po ba? Kita, hindi lang tayo magsabi sa ilang di lang tayo musulti nila nga nabuang mo. Kaya naman ta sa Ginoo. Everybody say praise the Lord. Pero alam natin na nung nang dati tayong nasa sanlibutan, nabuang talaga ta. Amen po ba? Amen po ba? Ay kanang mahubog diya ang tao, malasing ang tao, niya di nakalakaw, tarong pa ba na? Sige nga. Nangaon mi last Friday ba yon? After ng gawain last Friday, sa Lapu-Lapu po ako na-assign. Sa Lapu-Lapu ba yun? Wednesday, parang ganon. Nakalimutan ko na. Di pag-uwi namin, nag-breaking kami, doon sa kabilang kalsada may bumaba na lalaki, talagang hindi niya kaya yung sarili niya. Talaga namang hindi makalakad, hawak ng hawak sa pader, hawak ng hawak sa poste. Sa gilid ng kalsada yun na hindi niya bahay. Maya-maya nakahiga na. Matutulog na siguro yun. Amen po ba? Tignan mo, di ba? Pag alipin ka ng bisyo, nagiging baliw ka. Masakit sabihin, pero totoo. Alam mong masisira yung baga mo, sigarilyo ka ng sigarilyo. Alam mong masisira yung atay mo, inom ka ng inom. Anong tawag mo dyan? Wala sa katinuan. Magaan lang sabihin, wala sa katinuan, kamag-anak lang yun ng baliw. Everybody say, praise the Lord. Totoo po, masakit. Pero alam natin na galing tayo doon. Galing tayo doon. Tignan mo ngayon, minamahal. Nakakalakad tayo na maayos kasi hindi tayo lasing. Yung ating kalusugan maayos, mga minamahal, kasi hindi tayo naninigarilyo. Amen po ba? Palapakan po natin ang ating pinakamamahal. Pinapakaganda. Everybody say, praise the Lord. Tignan mo, may isang kapatiran ako nakausap kahapon, last week, hindi ko alam kung nandito po siya. Naglingkod sa Diyos, parent siya, naglingkod sa mahal na Panginoon. Bata pa siya, naglingkod, nag-children's choir. Nung nakatapos na mag-aral, tumira sa ibang lugar, tignan mo, minamahal. I don't know, siguro dahil sa pera, kaya wag po tayong magpasilaw sa pera. Dahil siguro sa pera na involved siya sa drug trafficking. Drug trafficking. Ngayon, nakadispalko siya. Ito po'y sinasabi ko hindi para magpahiya ng tao. Ito'y sinasabi ko as a warning. Huwag kang masilaw sa pera. Sundin mo lang ang kalooban ng mahal na Panginoon. Narinig niyo pa totoo ng kapatiran. Unahin mo lang ang kaharian ng Diyos at idadagdag na lang ng mahal na Panginoon yung ating kailangan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Eto na, nakadispalko siya ng pera. So ito na yung problema, hinahunting na po siya. Yun na po yun. Siyempre, kabilaan na yung mag-hunting. Huntingin siya ng grupo ng mga pulis, hahantingin siya ng grupo na... Di ba ang hirap? Hindi na siya makatulog. So tignan mo, yan po masasabi mong wisdom? Yan ba masasabi mo na karunungan? Yan ba yung masasabi mo, minamahal, na kapakinakabangan yung wisdom ng sanlibutan? Di ba hindi? Amen po ba? Samantalang dito, mga minamahal, babaguhin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagagalingin ka ng mahal na Panginoon, walang gamot. Everybody say, praise the Lord. Pag naghanap buhay ka, nagnegosyo ka, magtapat ka lang sa Diyos, kasosyo mo, kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasosyo. Everybody say, praise the Lord. Ating kapatiran nagtitinda, nung hindi pa sila nagtatapat, nagtataka sila, yung mga tao doon sa ibang tindahan bumibili.
Hindi pa sila nagtatapat. Nung magtapat sila sa mahal na Panginoon, nagulat sila, lahat ng bumibili doon, sa kanila na bumibili. Tingnan mo. Dito to ang ating mahal na Panginoon, magtapat ka lang, unahin mo lang ang kaharian ng Diyos, at ang Diyos ang magdadagdag ng ating mga kailangan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Colossians chapter 1 verse 14, mga minamahal. Dito po sa aklat ng taga-Colosas, Kapitulo 1, ang talatay 14, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen. Ang kanyang banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, that makes the important thing. That is the important thing. That makes precious yung kanyang kamatayan sa krus because of His precious blood. Kasi sa Old Testament, kailangan ng dugo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen? Amen? Kaso lang, dugo yun ng baka, dugo ng karnero, dugo ng tupa, dugo ng kambing, dugo ng kalapati. Ano po yung dugo ng hayop? It is enough, mga minamahal, magpatawad ng ating kasalanan? Hindi po. Hindi sapat. Kasi, di ba, dugo ng hayop, hindi naman banal yung hayop. Pinagpipray kasi i-offer. But the animal itself, hindi siya banal. Amen. Amen. Pero ang ating mahal na Panginoon, banal. Ang kanyang dugo, banal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kumbaga sa bayad, sa utang, legal, sapat. Amen? Amen? Amen. Everybody say, praise the Lord. Halimbawa, nangutang ka ng 10,000. Alam nga naman ang ibayad mo sa 10,000 ay smile lang. Smile lang, bayad na. O kaya iiyak ka lang, bayad na yung 10,000. Hindi po. Ang bayad nun, 10,000 din. Amen po ba? Kung lending pa, di lagot na. Everybody say, praise the Lord. So, legal. Ang pinangtubos sa atin, mga minamahal, hindi po dugo ng kung ano-ano lang. Hindi po dugo na walang halaga. Kundi ang pinangtubos sa atin, buhay, dugo, banal na dugo, buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Di ba? Di ba may sinasabi, buhay sa buhay. Amen. So yung buhay natin, tinubos din ang buhay. Yung dugo ng mahal na Panginoon, tinubos yung ating mga kasalanan. Legal. Amen. Legal. Maging ang kaaway, maging si Satanas, wala siyang nagawa. Legal ang pagbayad ng mahal na Panginoon. Legal ang pagtubos ng ating mahal na Panginoon sa ating mga kasalanan. And to be more blessing para maging lalong dakilang pagpapala ang buhay natin, inayos ng ating pinakamamahal na Panginoon at naging mga anak tayo ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag po natin ito sayangin. He suffered for our sins. He suffered for our sins. Nagsakripisyo ang mahal na Panginoon para sa ating mga kasalanan. So, as a legal, bilang legal, baga karapat dapat na pagbibigay pasalamat sa Diyos, tayo din po ay magsasakripisyo konti para sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Basahin po natin, minamahal. 2 Corinthians chapter 5 verse 21 and 1 Timothy chapter 2 verse 12. Kindly po. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 5, talatay 21. Yung hindi nakakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Dito po sa aklat ng 2 Timoteo, Kapitulo 2, ang talatay 12. Kung tayo magtiis, ay maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord.
Sumami naman sabi po rito, for He hath made Him to be sin for us. Siya po ay naging makasalanan para sa atin. Who knew no sin. Walang kasalanan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Walang kasalanan ng mahal na Panginoon, pero naging makasalanan para sa atin. That we might be made the righteousness of God in Him. Sa Tagalog po, minamahal, sa screen, kindly po. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin. Para sa atin, dahil sa atin. We are the reason. Naging makasalanan ng mahal na Panginoon dahil sa atin. Siya wala siyang kasalanan. Upang tayo maging sa Kanya ay katwiran ng Diyos. Amen? Dahil sa atin, inangkin niya yung kaparusahan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Dahil sa atin, siya po ang naghirap. Dahil sa iyong kasalanan, sa aking kasalanan, sa ating pagiging masamang tao noon, ang mahal na Panginoon ang naghirap. Amen. Di ba't napakagandang malaman na ngayon na tayo nagbago, ngayon naging maayos ang buhay natin. Ngayon kasama natin ang mahal na Panginoon. May kapayapaan tayo, may kagalakan tayo. Ang Diyos ang tumutugon ng ating mga panalangin. Ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Anong sabi ng Biblia? Upang tayo'y maging katwiran ng Diyos. O, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkamatarong din sa Ginoong ang atong mga kinabuhi iyang gibago. Amen? We are for God's glory. Kaya naging kaluwalhatian na tayo ng Diyos. We are for the Lord's glory. We are for God's greater honor. Yung buhay natin, yung matuwid na buhay natin ay para na sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Amen. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat po nang nakaunawa, magsabi ng amen. Lahat pala. Praise the Lord. So mami naman maliwanag na yung buhay mo na naging maayos, yung buhay ko na naging maayos, that is for the righteousness of God. Ipinapakita lang ng Diyos na matuwid siya. Ipinapakita lang ng Diyos na may kapangyarihan siya. Ipinapakita lang ng Diyos sapat ang kanyang ginawa na pagtubos sa atin sa krus ng Kalbaryo. Mapalakpakan po ba nating lahat ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya nga po, sabi ng 2:12 ng 1 Timothy, kindly, 2 Timothy 2:12 sa Tagalog po, kung tayo mga titiis, ay mga gahari namang tayong kasama niya. Amen. Amen. Kung tayo mga titiis, ay mga gahari namang tayong kasama niya. Nagtiis ang mahal na Panginoon para sa atin. Yung ating ginagawang paglilingkod sa Diyos, kailangan din po ng pagtitiis. Amen po ba? Amen po ba? Dadalo ka, every time may gawain, i-ready mo yung sarili mo para sa Diyos. Hindi lang po tithes and offering ang ating iaalay, ang ating buong buhay. Iaalay natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mamumuhay tayo na kabanalan dahil banal ang Diyos na tumawag sa atin. Amen po ba? Hindi tayo magreklamo, hindi tayo magbibilang dahil ang mahal na Panginoon nagsakripisyo din para sa atin. Hindi naman natin masabi na pang isang araw lang ang kabutihan ng Diyos. Hindi, di ba? Amen po ba? Nung tayo nabautismo, nung tayo gumaling sa karamdaman, natapos ba kaagad doon sa araw na yon? Hindi. Nagpatuloy na sinamahan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa mga oras na ito. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya kung ikakaila naman daw po natin, ikakaila din tayo ng Diyos. If we will deny Him, ato siyang ilimod, amen, amen, naiuban nga naglimod sa Ginoo, nangawa sila sa Diyos. Kinalimutan nilang mahal na Panginoon, pinagkaila nilang mahal na Panginoon, nawala sila sa Diyos. Kasi ipinagkaila nilang mahal na Panginoon. Natural lang mahal na Panginoon, ipagkakaila ka rin. Amen po ba? Gusto tayong samahan ng Diyos. Amen? Amen? Gusto tayong ingatan ng Diyos. Amen? Everybody say, praise the Lord. Gusto tayong pagpalain ng Diyos.
Tama po, di ba? Lahat ng pinagpala ng mahal na Panginoon magsabi ng praise the Lord. O, gusto tayong pagpalain ng Diyos, pero ayaw din ng Diyos na lalayo ka sa Kanya. Tama po? Tama po? Amen? Ayaw ng Diyos. Ating beloved brother, malakas mag-amen. Yung ibang hina eh. Buti pa itong nasa harapan, malakas mag-amen. Yung pag mag-amen tayong lahat, yayanig itong buong building na to. Mga minamahal, pagpapalain tayo ng lahat ng mga halapay. Pag malakas tayo mag-amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Tingnan niyo mga minamahal, di ba? Ayaw ng Diyos malayo ka. Di ba? Pag tayo nakakalimot, pinapaalalahanan tayo ng mahal na Panginoon. Bakit? Dahil hindi tayo ang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa atin. Pakapalakpak mo ba tayo ng malakas para sa mahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Ikaw ay gumaling. Ikaw ay nagbago. Totoo ang pinapangaral ng ating dearly beloved Normal Pastor Willie Estrada Almeda. Dearly beloved Normal Assistant Pastor Lina C. Almeda, beloved Mama Dir, ang kanilang pinapangaral. Totoo, gumaling ka. Nagbago ang iyong buhay. Mga prayers mo, tinutugon ng mahal na Panginoon. May mga aksidente, pero iniingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga hanap buhay, sa mga paghahanap ng mga negosyo, pinagpapala ka ng Diyos. Mga anak po natin, grabing himala, hindi ka na gumagamit ng gamot pag may karamdaman. Nagpipray ka na lang, nag-aayuno ka na lang, nakakapag-ayuno ka pa ilang araw pagkatapos pagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Di ba? Grabing pagpapala. Amen? Amen. Dito pa lang sa lupa, kasama na natin ang mahal na Panginoon. Kaya, dadalhin natin yung cross. Ito po yung ating sasabihin kong konting sakripisyo lang ito dahil hindi natin ito pwedeng i-compare sa sakripisyo ng mahal na Panginoon. Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Konti lang. Ang mahal na Panginoon, grabe talagang sugatan, dumugo yung kanyang katawan. May corona pa ng tinik, ipinahiya. Hindi yun nangyayari sa atin. Kung tayo may ipinapahiya, konti lang. Amen po ba? Kung tayo man nagsasakripisyo, konti lang. Everybody say, praise the Lord. Pumunta ka dito, mainit, minsan umuulan. Minsan tama-tama lang yung budget. Okay lang. Okay lang. Ang importante, ligtas ka. Ang importante, anak ka ng Diyos. Ang importante, kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal. Napakarami nga pong pinagpala. Everybody say, praise the Lord. Dati pupunta sa gawain, nakabisikleta lang. Ngayon, may mga sasakyan na. Amen? Dati walang tirahan. Ngayon, may mga bahay na. Dati mga anak, hindi alam paano paaralin. Ngayon, puro professional na po yung mga anak nila. Oo. Saan ka? Saan ka makakita ng ganitong pagpapala? Na dahil sa ginawa ng mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo, totoo ang kaligtasan na ating tinanggap galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Matthew chapter 18, verse 24. Mga minamahal, kindly po. Yes, amen. 16, verse 24. Dito po sa Ebanghelyo ng Mateo, Kapitulo 16, ang talatay 24. Na magkagayoy sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sinumang tao'y ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Amen. Palapakan po natin ang salita ating mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon mag-bless sa kanyang mga salita. Then said Jesus unto his disciple, if any man will come after me, let him deny himself. Hindi na po tayo masusunod. Hindi rin natin sundin yung mga karunungan na alam natin sa sanlibutan. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kung may mga karunungan ka na sa'yo, kailangan ipapakorek mo yan sa karunungan ng Diyos. Tama po? Amen? Di ba? Kung minsan meron tayong katwiran, pag may kagalit tayo, ang sasabihin natin, pinatawad na kita, wag lang kitang makita. Pinatawad na ba talaga yon? Everybody say, praise the Lord. Pinatawad na raw kita, wag lang kita makita. Hindi pa. Hindi pa pinatawad. Amen? Ano sabi ng Biblia? Pag meron kang kaaway, pakainin mo.
Palapakan po natin ating mahal na Panginoon para talagang nagpatawad ka na. Everybody say, praise the Lord. Baka sabihin mo, ano ba yung pagpapakain ko, kuya? Araw-araw ba yan? Huwag naman, baka maubos na yung budget mo. Ikaw naman ang hindi nakakain. Amen po ba? Ibig sabihin, hindi ka nagtanim ng galit. Kahit makita mo siya, kaya mo siyang kamayan. Kahit makita mo siya, kaya mong kung meron kang pagkain na may share sa kanya dahil pinatawad mo na siya, mga minamahal. Amen po ba? Tayo naman po na pinatawad, wag naman nating abusuhin. Everybody say, praise the Lord. Lalo na kung ang problema nyo ay utang. Oh, ikaw na ng utang, magbayad ka talaga. Amen po ba? Para naman yung inutangan mo. Kasi blood money yun eh. Blood money yung pera na yun eh. Pinaghirapan niya yun, pinagpaguran niya yun, at para yun sa kanilang pangangailangan. Ngayon, hiniram mo, tapos hindi mo babayaran, kawawa naman. Amen po ba? Eh baka habang lalo na kung kapatiran, kawawa naman, dadalo sa gawain, Lord, salamat, Lord, pinupuri kita, tapos biglang magpa-flash sa isip niya yung utang mo. Di maaburido tuloy. Kaya bayaran. Magbayad. Amen po ba? Magbayad. Everybody say, praise the Lord. Dahil mahirap mangutang na hindi ka magbabayad, dahil kung anong tinanim mo, aanihin mo yan. Opo, aanihin mo. Yung kapatiran na nagpapatawad, bagat medyo masakit yung kalooban na nagpautang siya, tagalang bayad, pero nagpapatawad, lalong pagpapalain nyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kasi hindi siya nakatutok sa tao. Hindi siya nakatingin sa tao, hindi rin siya nakatingin sa utang. Nakatingin siya sa Diyos na nagbigay sa kanya ng dakilang kaligtasan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal. Malakas sa palakpak po. Everybody say, praise the Lord. Kaya, ang sabi ng Biblia, may krus tayong papasanin sa paglilingkod sa Diyos. Ito na po yung mga pagsubok na minsan namumutaw yung sarili nating wisdom. Hindi yun ang dapat masunod, kundi yung wisdom ng mahal ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Everybody say, praise the Lord. Yung karunungan, yung itinuturo ng Biblia, yung naririnig nyo sa pulpit ng pinapangaral, mababasa nyo man sa Biblia po yun. Kung yun talagang pinapangaral, tinuro ng preacher. Sundin po natin. Bakit? Dahil yung wisdom na yan, yung karunungan na yan, hindi galing sa tao, galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 19. Malapit na po tayo matapos. Minamahal, second to the last verse. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 5, ang talatay 18 hanggang 19. Datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinakapagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang kasalibutan sa Kanya rin na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon, the Lord. Bless His word. Mahal na Panginoon mag-bless sa kanyang mga salita. Sa Tagalog po, minamahal sa 2 Corinthians 5, 18 and 19, ang sabi po rito sa Tagalog, datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos. Amen? Amen? Na pinakipagkasundo tayo sa Kanya. Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo. Nireconcile po tayo ng Diyos sa Kanya. Yung ginawa ng mahal na Panginoon, tignan niyo po, lahat magsabi ng praise the Lord. This is wisdom. Ang Diyos, Espiritu, walang laman, walang dugo. Amen? Amen? Para hindi po kayo malito. Ang mahal na Panginoon, ang Diyos, God the Father is Spirit. He has no flesh, He has no blood. But what He did to atone us, to redeem us from our sin, He manifests in the flesh. Nagkatawang tao po siya, buhay, may laman, may dugo, and blood is life. Amen? Ang dugo ay buhay. Ginawa niya po yun para yun ang tubang-tubos sa ating mga kasalanan. At yung ginawa niya yun, yung ginawang yun ng ating mahal na Panginoon, glory to God, na i-reconcile tayo, na ibalik tayo sa puder ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Palapakan po natin ang ating pinakamama. And this is wisdom. Ito po'y karunungan na nanggagaling sa Diyos. Amen? Ibinalik tayo. Ang sabi ng Biblia, sa pamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. We preach the message of reconciliation. Itong ipinapangaral sa Jesus Miracle Crusade, this is a message of reconciliation. Mensahe ng pakikipagkasundo. Totoo, hindi pangangaral lang na sasabihin ka blah, 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 tapos walang nangyayari sa buhay natin. Pero dito, totoo ang Diyos na nagbago ng buhay natin. Totoo ang Diyos na nagpagaling na ating mga karamdaman. Totoo ang Diyos na tumutugon sa panalangin at nag-iingat sa atin. What is that? That is the message of reconciliation. Yan po yung mensahe ng pakikipagkasundo. Ibinabalik tayo sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Amen po ba? May isa po tayong kapatid dito, hinahatid sundo ng mga beloved choir. Yung lugar nila, hindi ko lang alam, bandang Minglanilla ba yun, minamahal? Talagang matarik. Bit-bit talaga siya, hindi pwedeng ilagay sa upuan, hindi pwedeng ilagay sa folding bed, hindi makalakad itong kapatid natin ito. Bit-bit, mga minamay, binibit-bit ba? Dahil matarik yung mga kanang habog ba? Alsahon yung tungason, oo. Bit-bit po yan, hanggang ihatid sa bahay, pag kinuha, ganun din. Hindi pwedeng ilagay sa upuan, hindi pwedeng ilagay sa folding bed. Nung umalis kami, ganun yung sitwasyon niya. Nung nabautismuhan, hindi ka agad gumaling, pero makita mo na talagang masigla yung mukha niya. Masigla ba? Makita mo na yung dating malungkot niyang buhay, naging masaya, mga minamahal. Naging masayahin siya. And only to know, glory to God, pagbalik namin ngayon, nabalitaan kung pinalakad na ng ating pinakamamahal. He is 30 years old. Everybody say, praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal po. Imagine, hindi pala sayang yung pabalik-balik natin. Hindi pala ito sayang, mga minamahal. May kabuluhan pala ito. Dahil sa tuwing makikinig ka ng salita ng Diyos, ibinabalik ka sa mahal na Panginoon. Inire-reconcile ka sa Diyos. Kung tayo minsan nakakalimot pag nasa bahay na, nasa trabaho, nakikipagkausap mag-isa sa sanlibutan, minsan nakakalimot tayo. Amen po ba? Amen po ba? Sa mga kaibigan natin, sa mga kamag-anak natin, hindi pa safe. Pero sa tuwing babalik ka pala rito, maririnig mo ang mensahe ng mahal na Panginoon, ipinapanumbalik ka sa Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal. Hindi pala sayang. Hindi pala sayang, mga minamahal. Ito pong last verse, mga minamahal. Isaiah chapter 53, verse 5 and 6. At itong last verse. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 53, ang talatay 5 hanggang 6. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po. Ito nga ang verse na ito, the cross was never mentioned. Ha? Itong versikulo na ito, hindi nga na-mention ng cross. Amen? Anong na-mention dito? Yung sakripisyo. Na dahil sa pasanin na dinala ng mahal na Panginoon, ikaw na magulong isipan, magkakaroon ng kapayapaan sa ating mahal na Panginoon. Magkakaroon ng kagalakan sa Diyos. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Maraming sugat. Everybody say, praise the Lord. Maraming sugat sa kanyang katawan. Dumudugo, mga minamahal. Yung latay ng latigo, dumudugo. Pero dahil sa mga sugat na yan, nagsigaling po tayong lahat. Oo, palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Pinakausap po akong driver na sinakyan namin kagabi, pauwi po dito sa Cebu. Sabi ko sa driver, way back 1986, may karamdaman ako na asthma for 15 years kong dala-dala. Tapos sir, ngayon, mula na ako'y nabautismuhan, ilang months napansin ko na yung aking karamdaman pinagaling na up to the present. Binilang niya, magaling pala siya sa mathematics, sabi niya, more than 30 years ka na palang pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon. Totoo,
Saan ka mangahoy niyan? Sa mo yan makukuha? Sa Diyos na buhay. Sa mabait na Diyos, mga minamahal. Sa mapagpalang Diyos, makukuha natin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa hapon ito, ating pong awitan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y umawit habang tayo maghahanda sa ating Holy Supper, beloved brethren. Napakapalad po natin mga minamahal. Hallelujah. Na ating po itong bigyang halaga sa tuwing dadalo tayo. Sa tuwing narito ka, mga minamahal, ipinapakisundo ka sa mahal na Panginoon. Nandito ang ating meeting place. Nandito na nakikipagtagpo tayo sa mahal na Panginoon. Nandito minamaladaraman nating lahat ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandito na kinilis ng Diyos ang ating mga puso. Kaya paghalagaan po natin, hallelujah, ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Ating pong awitan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Yang nagtatanong, bakit ganon nalalaman? Pagsisikap mo. Yes, Lord. Tayo po natin mag-meditate. Mamalandong ka, mga minamahal. At ang pamalandungan ng kamahayon sa Diyos. At ang pamalandungan ng iyong sakripisyo, mga minamahal. Niyata karoon, minamahal, ng tagamdam sa kamahayon sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Sa kanila, isinaysay ko ang dakilang pag-ibig mo. Na bagamat ikaw ang Diyos, pinili mo maging tao. Walang katulad, pagdurusa, ang naranasan mo. Nagdala sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Hindi mabilang ang alagayan, buong na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo, dumaloy ang banal mong dugo. Nilibang, italiburan ka, tinuraan ang iyong mula. Inako mo lahat ng pusa na dapat para sa aking sana.
Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Napakabalat natin, mga minamahal. Mga sakripisyo na ginawa ng mahal na Panginoon. Kabutihan ng Diyos, mga minamahal. Binigyan tayo ng tunay na mga mangaral ng ating mahal na Panginoon. Ating dilibilabid na Pastor Willisada Almeda. Ang ating dilibilabid na Assistant Pastor Lina C. Almeda, mga tunay na lingkod ng mahal na Panginoon. Sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, naabot tayo ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Naabot tayo ng pagliligtas ng Diyos, mga minamahal. Mga ganitong sandali, naman natin ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Bakit? Lahat tayo pinatawad ng Diyos. Lahat tayo nakaranas ng pagpapagaling ng mga karamdaman. Lahat tayo nakaranas sa ating mga buhay. Binago ng mahal na Panginoon. Lahat tayo nakaranas ng pag-iingat ng Diyos. Kapayapaan ang gagaling sa mahal na Panginoon. Di ba't napakahalaga ang gunitain? So good to remember, mga minamahal. Ang ating mahal na Panginoon, kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Lahat tayo nakinabang sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Malakas na balakbak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bago po tayo mag-take ng ating Holy Supper, minamahal isang awitin, ating pong awitin sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At tayo po'y manalangin sa ating pagsisisi, mga minamahal. Praise the Lord. Habang kinaawit po natin ang awitin ito, dati pong isentro, mga minamahal. Hallelujah. Ang kanyang inalay, mga minamahal. Ang kanyang buhay. Tayo po'y patawarin siya sa atin ng Diyos, ating mga puso, mga minamahal. Maging karapat-dapat tayo sa banal na hapunan. Search me, oh God, and know my heart today. Trust me, oh Savior, know
tayong lumapit sa tigdakilang Diyos, mga minamahal. Mga panahon na tayo nagkukulang, mga panahon na tayo nakakalimot, mga panahon na napagbibigyan natin ating mga kahinaan. Lahat po ito, mga minamahal. Lahat po ito ating hihingi ng tawad sa mahal na Panginoon. Lalapit tayo, mga minamahal, dahil sa katwiran ng Diyos. Dahil sa habag ng mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ang madakilan mo pagpala namin Diyos, makapagyarihan sa lahat. Mahal namin Panginoon. Kami po'y narito dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan sa bangon ng panalangin naming mahal na Evangelista Walasada, Almeida, the Prophet of Loving God. Patawarin mo po, mahal na Panginoon. Patawarin mo po, Diyos, ang bawat isa sa amin. Walang makatatago sa iyo. Batid mo ang lahat, mahal na Panginoon, sa amin. Batid mo ang nilalaman ng aming mga puso. Batid mo po ang nilalaman ng aming mga isip, mahal na Panginoon. Alam mo ang aming mga nagawa. Alam mo ang aming mga nasambit. Alam mo po ang aming mga pagkukulang, mahal na Panginoon. Patawarin o Diyos. Patawarin, mahal na Panginoon, ang bawat isa sa amin na diniklud kami sa iyo. Gawin mo kami karapat dapat, mahal na Panginoon, makibagi sa banal na hapunan ito, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kami lahat, O Diyos. Pagpalain ka, bagan, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hawakan po natin mga tinapit na mahal. Sabi po ng banal na kasulatan sa unang Korinto Kapitulo 11, versikulo 23, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kanin po natin yung tinapay, minamahal. Hawakan po natin ating mga grape juice, minamahal. Sa verse 25. At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Inumin po natin, minamahal.
ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Pinamabang lasting kalagitnaan ating mahal na Panginoon, sama-sama po tayong dumalangin sa ating mga pangailangan, anumang mga suliranin, mga minamahal. Ang Diyos natin ay buhay, ating mahal na Panginoon, susay tunay na Diyos na tumutugon sa mga panalangin, sa mga panalangin ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Tabi sama-samang dumalangin. O budikilan mo pagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon, kami sama-samang naninikluhod sa iyo, mahal na Panginoon, sa panalangin ng mga taong nilangisan mo, aming mga magulang sa iyo, mahal na Panginoon, beloved noble pastor, please, Almeda, Almeda family, beloved Almeda children, mahal na Panginoon, kami humingi sa iyo ng kapatawaran, O Diyos, sa lahat ng aming mga pagkukulang. Patawarin mo ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, maging sa aming mga kahinaan, palayain kami, maging marapati na lalakad sa katwiran, kabanalan mo po, mahal na Panginoon, sa mga oras at ikaw po, mahal na Panginoon, nasa namin magdudulo, magdadali na yung kapangyarihan, maguunat na yung makapangyarihan kamay, O Diyos, upang pagalingin namin yung mga karamdaman, upang lutasin namin mga suliranin, pagpalain mo po, mahal na Panginoon, mga pangangailangan ng bawat isa, mahal na Panginoon, kalutasan sa mga problema, kagalingan ng mga karamdaman, at katugunan ng mga dalangin ng mga anak ko, Diyos, maging sagana nawa sa amin, palagi ang iyong habag, ang iyong biyaya, mahal na Panginoon, O Diyos, hanggang sa pagharap namin sa iyo. Ingatan mo po kaming lahat, mahal na Panginoon, hallelujah, hanggang sa iyong kaharian, pagpalain kaming lahat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ipatong po natin sa kamay sa ating ulo, isang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung may karamdaman po tayo, ang isang kamay sa ulo, isang kamay sa bahagi ng katawan na may karamdaman. Kung may alinlangan, itaas po natin dalawang kamay, mga minamahal, at ating pong sawayin mga demonyo na makaramdaman na yan, mga minamahal, at mga kahinaan, at ito po'y magsitakas sa atin, mga minamahal, sa pangalan ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Po nakilan mo pagpala namin Diyos, minsan na pamala Panginoon, at pagpala mo kamay, at sa makapangyarihang pangalan mo, mahal naming Panginoong Jesus, aming sinasaway lahat demonyo ng mga karamdaman, demonyo ng cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, rayuma, katarak, arthritis, lumayas ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Demons of lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, lukewarmness, homosexuality, demons of lesbianism, demons of poverty, cast out, cast out, cast out from us. In Jesus' name, be healed, be blessed. In Jesus' name we pray. Purihin mo ating mahal na Panginoon as talking of our faith bilang tanda nating pananampalataya. Gagawin po natin ang tinuro ating mahal na Pastor. Tayo tatalon 3 beses, sabay sigaw ng malakas from the bottom of our heart. Sisigaw tayo ng heavenly language. Hallelujah, praise the Lord. At sabi nating beloved Pastor, tatakas million miles ang mga masamang espiritu. Kaya gawin natin ito with authority, with thanksgiving, with gratitude in our hearts. Minamahal, gawin po natin sabay-sabay po tayo minamahal. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Everybody say, I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. I love you, dearest Jesus. Purihin po natin ating mga mahal na Panginoon, minamahal, at ating pong patuloy. Ingatan po natin, minamahal, ang salita ating mahal na Panginoon. Napakalaga pong ating patuloy na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. At meron po tayong child dedication. After po siguro na mag-lay hands, mga minamahal, ating baby Freya Risa. Freya Reese Rosales Abakita, no? Freya Reese Rosales Abakita, baby Jaden D. Garso. Baby Jaden D. Garso. So maganda, after po natin mag-lehans, minamahal, at kukuha po tayo nating special offering. Ating binibay pagkakataon sa mga kapatid, ating binibay preacher Brother James. Samahan po natin siya. Manalangin po tayo, minamahal. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po natin manalangin, minamahal. Mapagpalang Diyos sa lahat sa mga pangalan ni Jesus, minsan pa mga Panginoon, sa panalangin namin mga pastor, beloved parents of the Lord, mga beloved children, mga beloved workers of Diyos, patuloy mong pagpalain, O Diyos, ang aming mga kapatiran sa kanilang patuloy na pagtulong para sa iyong mananagawain, O Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa sa aming mga Panginoon para sa iyong mananagawain. Sa pangalan ni Jesus, kilintanan na among Diyan po. Praise the Lord. Amen. God bless you po sa ating mga kapatid. At tuloy-tuloy po tayo minamahal sa ating pong announcement. Praise the Lord. At minamahal, huwag natin kalimutan. So, meron po tayong announcement, special announcement. Minamahal, choir meeting po after ng service.
May meeting po ang ating mga beloved choir, combined youth and singles choir. And Jesus Finest Generation Choir and Adults Choir. May meeting po kayo after ng ating banal na gawain, no? Combined youth and singles choir, Jesus Finest Generation Choir, and Adults Choir. After po ng service, meron po tayong meeting, mga minamahal. At ang ating pong banal na gawain, mga minamahal, every Sunday, katulad po ngayon, alas 10 po tayo hanggang alas 4 ng hapon. Alas 3 pasado, minamahal. Every Sunday, 10 to 4 p.m. And every Wednesday naman po, 5 p.m. up to 9 p.m. ng gabi po, mga minamahal. And every Friday, alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Tuloy-tuloy po ang ating webcast, minamahal. Manood din po tayo sa gawain, sa main, minamahal. Makakarinig po tayo magandang mga testimonies, pagpupuri sa mahal na Panginoon, minamahal, at salita po ng ating dakilang Diyos sa GMCIM Central Church. No? Meron po mga replay, mapapanood po natin sa YouTube, mapapanood din po natin sa Facebook. At ng ating pong gawain dito po sa Dako ng Cebu, GMCIM Cebu Central, Visayas, minamahal. May mga replays din po tayo dito po sa Dako ng Cebu. Puri natin mahal na Panginoon, minamahal, at ating for prayer and counseling, ito po yung ating mga number. For prayer and counseling, pwede po kayo mag-text o tumawag po, no? Everybody say, praise the Lord. Minamahal, ihingi ko lang sa inyong attention sandali dahil napakahalaga po nito. Sabagat nag-meeting po kami kahapon, mga minamahal, yung mga nagbabasbas, kasal po, mga minamahal. So, before po tayo mag-schedule ng wedding, yung mga magpapabasbas, mga magpapakasal, mga minamahal, lumapit po muna kayo sa mga ordained preachers, sa mga matured na mga preachers, bago po kayo mag-schedule. Meron po tayong mga counseling, meron po tayong mga kailangan po, no? Kasi napakalaga po, minamahal. Nais po natin na, kasi sinasabi po natin, pag-alaala sa mga turo ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. So ito po isa sa kanilang mga itinuturo na mag-guide po natin yung mga magpapakasal. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Na masiguro din po nila, is it God's leading? It is God's will, yung kanila pong pagsasama. So mag-guide po natin sila. And then, about marriage, ano po yung pag-aasawa. Kasi napakahalaga na as much ating pong pinagsusumikapan dahil ito po yung turo ating beloved parents sa Lord na both are saved na po. Parehas naglilingkod sa mahal na Panginoon. No? Everybody say praise the Lord, yung brother at saka sister. At saka sa ceremony, yung wedding ceremony na po, na dapat po yung mga nasa ayos, wedding ceremony, at mga kasuotan. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Minsan po kasi mga minamahal, especially sa mga choir members po, minamahal. At lalong-lalo na sa mga pastoral workers, no? Yung mga kasuotan, minsan may nababasbasan po tayo na, alam nyo na, may mga kolorete sa mukha, wala sa kabanalan po yung kasuotan. Hindi po tayo nakikiayon sa sanlibutan. Amen po ba? Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya pangit kung yung ating pagbabasbas ay magmukhang sanlibutan. Amen? Amen? Kaya before po magpakasal, before mag-schedule, lapit po muna kayo sa preacher, ordained preacher, magpa-counsel po muna, mag-guide po kayo. Huwag po magpa-schedule kaagad. Oh? Kasi minsan, lalong-lalo na pag after ng ceremony, no, may mga sa reception, may mga minsan nag-MC. Amen. Yung nag-MC ba, minsan sanlibutan. Minsan mga ano pa po. Sorry to say, minsan alanganing lalaki. Yung mga nag-MC sa reception, kung ano-ano pinapagawa. Amen. Pinapa-entourage yung mga ikakasal at saka yung mga abay nagsasayawan. Tapos yung tugtog sanlibutan. So magtulungan po tayong ayusin. Amen po ba? Bakit po? Dahil yung itinuro sa atin ng mga magulang natin sa mahal na Panginoon,
nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon para po yung pagsasama ng ating mga kapatiran na nagpapakasal, nandun po yung blessing ng mahal na Panginoon. Kasi yung sa pagsasama, sa pag-aasawa, sa relationship, bilang mag-asawa, wala pong ibang nagpapatibay niyan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, everybody say, praise the Lord. Sa mga nag-schedule po, makipag-usap po muna, no? I-announce din po natin ito sa lahat ng mga outstation. At para naman kasi minsan nagugulat na lang po kami, naka-schedule na, siyempre, para hindi ma-disappoint, lalo na pag brethren, ayaw natin kayong masaktan, dahil napakalaga po yung pag-aasawa. Kaso lang, pag nandun na po kami, everybody say, praise the Lord. Pag nandun na po kami, nagugulat kami, minamahal. May mga make-up, minsan yung mga suot, minsan may kakanta pa na wordly. Tapos, pag reception, may mag-MC na ang pangit po. Nahaluan yung pure intention natin kasi sa kasal, sa basbas, napakahalaga ang pagsama ng ating pinakamamahal na Panginoon dyan. Amen po ba? Ano sabi ng Biblia? Ang pinag-isa ng Diyos. Ang pinag-isa ng Diyos. Sinong mag-iisa? Ang Diyos. Yung preacher, mananalangin po yan. Magpipreach, ibibless kayo. Pero ang mag-iisa sa inyo, ang mag-iisa sa atin na mag-asawa, ang Diyos. Amen po ba? Sino mag-iisa? Ang Diyos. Anong sabi ng Biblia? Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak po para sa mahal. Kaya, napakalaga. May kabanalan sa pagbabasbas kasi kailangan po natin. Minsan nga po, minamahal, pag nasa blessing na, magugulat ka, bumubuhos ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Nag-iiyakan ang crowd, pati kakasal, hindi mapaliwanag. Bakit? Nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Holiness. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Holiness. Ibig sabihin, hindi dapat mauna yung huli. Alam nyo na po, kung minsan, hindi pa nakakasal, yun na. Hindi nalulugod ang mahal na Panginoon po niyan. Kaya po, ito'y ginagawa natin lahat para lahat tayo pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung turo na yan, galing sa mga tunay na lingkod ng Diyos. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal. Malakas sa palakpak po para sa ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. So, i-materialize po natin dahil upang lahat tayo pagpalain ng ating dakilang Diyos. Tayo po dadako sa ating closing prayer. Inihiling ko pong lahat na tumayo at sama-sama po tayong manalangin na ingatan po tayo ng mahal na Panginoon sa ating pag-uwi. At magpaiwan po yung mga choir member dahil may meeting po, mga minamahal. At pangunahan po ating mahal na kapatid, ating beloved ko, Preacher Brother Ramil, mundo, minamahal, ingatan po tayo ng lahat. Ingatan po tayong lahat ng mahal na Panginoon. Praise Yes, oh God. Hallelujah, hallelujah. Praise the mighty name of Jesus. Dakilang Diyos, sa pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus. Sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, muli po kaming nagpapabot ng papuri, pasalamat, mahal na Panginoon, sa natapos na iyong balagawain, sa paglangis mo, bahat yung to ng balagawain mo, mahal na Panginoon, sa matamis mong presensya, pinadama mo sa aming pag-aawitan pa lang, mahal Panginoon, sa joyful song, so limpom naramdaman po namin ang matamis mong presensya, mahal na Panginoon, sa matestimony mo, ang mga kapatiran na aming naringgan, mahal na Panginoon, ikaw pa rin nagpapatunay, mahal na Panginoon, ang aming mga kapatiran po, mahal na Panginoon, halilis kanilang pagpapasalamat sa iyo, malapin na ikaw mahimalang Diyos, malapin nagpapatunay na ikaw ang tunay naming mga pangyarihan, Diyos, mahal na Panginoon. At sa sandaling ito, mahal na Panginoon, muli kami nagpupuri, pasalamat rin po, mahal na Panginoon, sa pagbibigay mga namin tayo sa live and offering, mahal na Panginoon. Ipinapakita mo ang iyong pagpapala, no kami magbibigay sa iyo, kami mo pagpapalain po, mahal na Panginoon. At nakita namin mga puwi ebidensya na kami po pinagpala, mahal na Panginoon. At sa sandaling ito, mahal na Panginoon, salamat rin po sa
paminsan aming naringgan, Malapino, sa mga araw ngayon, araw na ito. Salamat po, Malapino, sa cross ng Kalbaryo, Malapino, hallelujah. Ikaw nagpakamatay dahil sa aming kasalanan, Malapino. Salamat sa pagtubos mo sa aming mga kasalanan, Malapino. Nagkaroon po kami po, Malapino, kapayapaan, kaligtasan ng walang badat. Kami po magkakaroon ng buhay na walang hanggan, O God, hallelujah. At sa sandaling ito, Malapino, sa aming paghiwalay, Malapino, hinihiling po namin po, O God, ang iyong makapangyarihang kamay, O God. Pagpalain mo kaming lahat, ingatan mo po kami, Malapino, sa aming pong pag-uwi sa kanilang matahan ng mga kapatiran, sa kanilang pagdadrive ng mga sasakyan, Malapino. Ikaw po mag-ingat, Malapino, maging po sa kanilang pagpunta po sa mga trabaho po, Malapino, hallelujah. Ikaw rin po mag-ingat saan sila paroroon, anuman uri ng mga sasakyan, Malapino. Ikaw po mag-ingat ng bawat isa, Malapino, hallelujah. Pagpalaan mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus we pray, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the the name of Lord. Jesus. God bless po sa ating mga kapatid, bilang Brother Mil, minamahal. Magkamayin po tayong lahat, mga minamahal ko.